Hello, good morning everyone. Welcome back to my channel. Ngayon, ipapaliwanag ko naman ngayon ang pagkuha ng roots of quadratic equation gamit naman ang ating completing the square. Okay, sundan nyo ako. Ayan. Sa completing the square, tatandaan natin yung ating standard form sa quadratic equation na ax squared plus bx plus c equal 0. Na kung saan, dapat ang ating equation or quadratic equation ay naka-standard form muna bago natin i-apply ang completing the square. Okay, gawin natin. Number 1 example, 2x squared plus 3x minus 2 equals 0. Okay, ano yung first step natin gagawin? Sa completing the square, kailangan iliban mo muna yung iyong constant term, which is negative 2. Okay, 2x squared plus 3x equals positive 2. Bakit naging positive 2? Kasi nagliban na ng equal sign. Okay, nag-transpose na tayo ng constant. Next, ang sunod na step, i-divide natin sa value ng a. Ang value ng a natin dito ay yung katabi ng quadratic term, which is x squared, that is 2. Okay, ito yung ating value ng a. Divide natin both sides. Okay, next, makakancel nito. O kaya naman, magiging 1. Okay, wala na matitira doon. X squared plus 3 over 2x equals 2 divided by 2 is 1. Okay, nasimplify na natin ang ating constant, which is 1. Next, kukuhanin natin, gagawin natin siyang perfect trinomial. Papaan natin perfect trinomial? X squared plus 3 over 2x plus blank. Maglalagay ka ng dalawang blank. Equals 1 plus blank. Okay, ito yung gagawin nyo para hindi kayo malito sa pag-complete ng square. Kaya tayo ay nagko-complete ng square. After nito, x squared plus 3 over 2x plus blank, laging plus blank din sa right side. Okay, saan tayo kukuha ng ilalagay sa blank? Okay, tingnan natin ang ating value ng b, positive 3 halves or 3 over 2. Okay, ang formula ay 1 half of b. Then, sa 1 half of b, i-square natin yon. Okay, yun pa lamang ang masisimplify natin. Okay, kapag nakuha natin ang 1 half of b, ay yun yung ilalagay natin sa blank. Okay, 1 half of. Okay, nasa ng 1 half of, ang value ng b natin ay 3 over 2. 3 over 2. Okay, anong mangyayari? 1 times 3 is 3. 2 times 2 is 4. Okay, then square mo siya. Okay, 3 squared is 9. 4 squared is 16. Therefore, ito yung ating idadagdag sa ating dalawang blank. 9 over 16. 9 over 16. Okay, next. Ito na ngayon ay gagawin natin, since masasabi na natin na ito ay perfect trinomial na, pwede na natin i-rewrite siya sa square of binomial. X plus yung ating hindi pa na-square, ito yung 3/4. Ayan, dito mo lang kukuhanin yung ating para sa binomial. 3/4 yung hindi pa na-square, which is 3/4. X plus 3/4 squared, pag sinimplify mo to, no, ito yung ating expanded trinomial. X squared plus 3 halves x plus 9 over 16 equals, ito naman na isi-simplify natin, 16 times 1, 16 plus 9, that is 25. Kinokopya naman ang ating denominator, which is 16. Okay, next. Ano mangyayari? Meron na tayong x plus 3/4 squared equals 25 over 16. E-extract na natin. Maglalagay tayo ng radical sign both sides. Para makancel yon, matitira na lang yung radical natin na x plus 3/4 equals, maglalagay tayo ng positive negative, square root of 25 is 5 over square root of 16 is 4. Okay, na-distribute natin ang radical sign nito sa numerator, kaya masisimplify natin na 5 over 4. Next, nandito na ngayon tayo, kukuhanin natin ang roots. We have x plus 3/4
equals positive negative 5 over 4. Anong gagawin natin? X equals, ililiban na natin yung 3/4. Positive 3/4 will become negative 3/4. Positive negative 5 over 4. Okay, next. Since similar fraction naman yon, pwedeng pag-isahin na lang natin. Iisa ang denominator. Okay, negative 3, positive negative 5. Okay. For x sub 1, gamitin muna natin ang x sub 1 for positive. Yung positive muna ang ating gagamitin. Negative 3 plus, dahil dalawa yung ating operation. Plus and minus. Okay, plus muna. X plus 5 over 4. At ang ating x sub 2, yung second root, ay negative 3 minus naman, minus 5 over 4. Okay, balik tayo ulit sa x sub 1. X sub 1 equals negative 3 plus 5 over 4. X sub 1 is, okay, combine lang natin yon, negative 3 plus 5, unlike sign, subtract. Positive 2 over 4. X sub 1 equals 2 over 4 is 1/2. Okay, our first root is positive 1/2, and second root natin, we have negative 3 minus 5, like sign, odd, copy the sign, negative 8 over 4, x sub 2, negative 8 over 4 is negative 2. Our second root here is negative 2. Therefore, the roots are 1/2 and negative 2, using completing the square. Then, we have 3x squared plus 14x minus 5 equals 0, using the completing the square. Okay, kukuhanin natin ang roots of quadratic equation. Okay, first step, iliban muna natin yung ating constant term na negative 5 sa kanang bahagi. Okay, we have 3x squared plus 14x equals 5. Naging positive 5 na yon dahil lumiban na siya ng equal sign. Next, i-divide natin sa numerical coefficient ng quadratic term. Ito yon, yung 3. O kaya naman yung value ng a. 3 yon ha. Divide 3 both sides. Okay, i-divide natin sa 3. Mawawala na yon, x squared na lang matitira plus 14 over 3x equals 5 over 3. Sunod, ilalagay mo na yung dalawang blank plus blank para maging perfect trinomial yon. Paano? X squared plus 14 over 3x plus blank equals 5 over 3 plus blank. Saan tayo kukuha ng ilalagay dito? Okay, i-multiply natin sa 1/2 yung value ng b na positive 14 over 3. 14 over 3. 1 times 14, 14 over 2 times 3 is 6. Okay, i-reduce muna natin bago natin square. Ang GCF niya ay 2. Okay, 14 divide 2 is 7. 6 divide 2 is 3. Then, kung reduce na to, pwede na natin siyang square. Okay, 7 squared is 49. And 3 squared is 9. Kaya ang ating sagot ay 49 over 9. Yun ang ating ilalagay sa ating dalawang plus blank. Okay, sa 2 blanks natin, 49 over 9. 49 over 9. Okay, next. Ito ay masasabi na nating perfect trinomial. Can be rewrite or we can rewrite this trinomial into square of binomial. X plus, yung hindi pa natin ay square, that is 7 over 3. 7 over 3 squared equals, ayan. Anong gagawin natin dito? Okay, ang 5 over 3 ay pwede na nating, since ang ating denominator dito ay 9, okay, pwede kumuha tayo ng LCD. O kaya naman, diretso na. Okay, para siya mag-similar fraction, i-multiply natin ito. Okay, saan? Sa 3, para siya mag-9. Times 3, times 3. 5 times 3 is 15. 3 times 3 is 9. Plus 49 over 9. Ayan, para parehas na silang 9 ang ating denominator. Ang tawag na sa kanila ay similar fraction. Mas madaling isolve ang similar fraction. Copy, x plus 7 over 3 squared equals, yan, isa na lang siya. Copy the denominator, then perform the indicated operation. 15 plus 49 is 64. Okay, next. Nandito na ngayon tayo. Ang gagawin natin, lagyan natin ng radical sign both sides para makuha natin ang square root. Okay, makakancel na yon.
Ang sagot na lang doon ay binomial na x plus 7 over 3 equals, maglalagay tayo ng positive, negative. Okay, then square root of 64 is 8. Square root of 9 is 3. Okay, next. We have x plus 7 over 3 equals positive, negative 8 over 3. Okay, ililiban na natin yung ating 7 over 3 sa kanang bahagi. Okay, since positive yon, magne-negative 7 over 3 plus 8 over 3. Dalawang ating operation dito, isang positive or plus, isang minus. Okay, pag-isahin muna natin dahil parehas naman, similar fraction. Isa na lang ang denominator na 3, negative 7, positive, negative 8. Sa x sub 1 natin, first root, unahin muna natin ang positive. Negative 7 plus 8 over 3. Okay, next. Sa pangalawa naman, yung positive. Wait, yung pangalawa naman ay yung negative. Negative 7 minus 8 over 3. Okay, dito muna tayo sa exam 1. Negative 7 plus 8 is positive 1 over 3. Kaya ang ating first root ay 1/3. Next, dito naman, negative 7 minus 8, like sign odd, negative 15 over 3. Ang ating x sub 2 ay negative 5. Therefore, the roots are 1/3 and negative 5.